Sister Jopay para po sa ating pambungad na panalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, banal na Espiritu. Yes, so good. Oh, hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa buong magdamag na kami ay iyong iningatan at kami ay iyong binantayan. Salamat, Panginoon, sa mga oras at sandaling ito na narito kami upang magpuri, magpapasalamat sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa tagumpay ng bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, na dinala mo ang aming pangyapak sa lugar na ito, O Diyos. Dahil ang araw na ito ay araw ng para kami sumamba at magpapasalamat, magpupuri sa iyo. Dakilang Diyos, sa umagang ito, sa oras sa sandaling ito, maraming salamat, Panginoon, anumang meron kami sa mga oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, ang 4 na sulok ng bahay, sambahan na ito na ikaw, Panginoon, ang magproteksyon mula sa loob hanggang sa labas. At Lord, dalangin ko, Panginoon, ang aming Pastor Rodel, Panginoon, at kanyang buong sambahayan. Bigyan niyo po sila ng double portion of your anointing, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon, na ang bawat lumalabas at mamumutawi sa labi ni Pastor, na Panginoon, maunawaan ang bawat isa sa amin at may tago namin ito sa aming mga puso, O Diyos. Dakilang Ama, itinataas namin lahat sa iyo, Panginoon. Ang music ministry, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang gumabay at ikaw, Panginoon, ang magbibigay sa kanila ng karunungan na nagmumula sa iyo. Kay Pastora Michelle, Panginoon, bigyan po siya ng kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, may pangako ka sa amin, Panginoon. Iyon ay aming pinanghahawakan. Kaya Lord, sa umagang ito, wala kaming gagawin, Panginoon, kung hindi pa sasalamatan ka sa natapos mong gawa, Panginoon. Salamat, Panginoon, na sa pagpako mo sa krus, Panginoon, nang dahil sa akin. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng mga kasalanan namin, Panginoon. Salamat, O Diyos, na tunay nga na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, wala kaming gagawin kung hindi pa sasalamatan ka, pupurihin ka ng may buong kalakasan. Salamat, Panginoon, naging tagumpay kami. Salamat, Panginoon, sa lahat. Hindi man namin masabi, Panginoon, ang lahat. Subalit, Panginoon, alam namin, O Diyos, na mula sa aming puso, Panginoon, salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ikaw ang manguna sa bawat isa sa amin, Panginoon. Inilalagak namin lahat, tinatagubili namin lahat ang gawain na ito, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, sabi po sa awit 7 verse 17, ako'y magpapasalamat sa Panginoon ayon sa kanyang katwiran at aawit ng pagpupuri sa pangalan ng Panginoon sa kataas-taasan. Mga kapatid, ibigay po natin ang ating buong lakas, ang ating buong puso upang sambahin, papurihan at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Kasama ang ating praise and worship team, ang ating dance ministries, mga kapatid. Purihin natin at palakpakan ang ating Panginoong Diyos. Amen! Amen. Hallelujah. Sige po mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Oh, hallelujah. We welcome you, Spirit, in this place. Oh, Jesus, we welcome you. Come on, church. Hallelujah. Give him praise to Jesus. Oh, Spirit, we welcome you. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sige po, bago po tayo magsimula, basahin po natin yung Psalms 100. Alam nyo po, favorite ko po tong verse na to. Amen. Dahil ang lakas nung
nung pinaparating na mensahe ng Panginoon. Amen? Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Maglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa Kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang Kanyang kagandahang loob ay magpakailanman at ang Kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Amen? Ang sabi po doon sa Bible, sabi po rin sa salita ng Panginoon, kahit po tayo ay may problema, kailangan pa din po nating magalak. Kailangan pa din po nating magpasalamat sa Panginoon. Amen? Amen. Kasi ang problema, mga kapatid, ginagamit ng Panginoon para maging matatag ang Kanyang mga anak. Amen? Ginagamit po ang problema para maging matured ang isang anak ng Diyos. Amen? Hindi po yata ninyo narinig. Ginagamit po ng Panginoon ang problema para tayo ay lumagos sa Kanya. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, lagi po nating ugaliin sa oras ng problema, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Tayo ay magpuri. Dahil yun po yung binigay na nasusi sa atin ng Panginoon. Amen. Alam niyo po ba ang kasagutan, ang kasaganaan ay nasa buhay na natin? Amen. Kailangan na lang po natin gawin yung parte natin para ibigay ng buong buo ng Panginoon sa atin. Amen. Hallelujah. Kaya sa umaga pong ito, wala tayong gagawin kundi magpasalamat lamang sa Panginoon. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Paglingkuran natin ang Panginoon sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, amen, ang Panginoon ay laging sumasa atin. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Napuri ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na puri ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na puri ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen, hallelujah. Oh, maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa pag-ibig mo na patuloy naming nararanasan. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tunay, Panginoon, na wala kang katulad sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, dalangin namin sa umagang ito, Panginoon, na pakisaya sa atin mo ang mga puso ng bawat isa. Alam namin, Panginoon, na walang salita ang maikukumpara sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang unang umibig sa amin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Spirit, we welcome you in this place. Hallelujah. Jesus. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Isa pa, awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo.
katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Come on, church, awitan po natin ang Panginoon. Kung kuman lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan. Come on, church, sing it out. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sige po, awitan natin ang Panginoon sa umagang ito. Wala kang katulad, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Kahit na kami ay nagkakasala, Panginoon, you're still faithful to your sons and daughters, Panginoon. Oh, Spirit, we welcome you in this place. Hallelujah. Wala nang papantay sa'yo. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Jesus, walang kang katulad, Panginoon. Wala kang kapantay, Panginoon. Wala nang hihigit sa'yo, O Diyos. Tunay na ang pag-ibig mo, Panginoon, ay nararanasan namin. Tunay na ang kabutihan mo, Panginoon, ay lagi naming nararanasan, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Tunay, Panginoon, na ang pagsama mo sa bawat isa, Panginoon, ay patuloy namin nararanasan, Panginoon. Kahit napilit na kami ay bumibitaw sa iyo, Panginoon. Pero ikaw, Lord, never kang bibitaw sa bawat isa. Dahil may pangako ka, Panginoon, you will never leave us nor forsake us. Kaya, Panginoon, sa oras sandaling ito, Lord God, iniaalay namin, Panginoon, ang aming mga buhay, Panginoon. Iniaalay namin, Panginoon, ang buong lakas namin sa pagpupuri, Panginoon, sa pagpapasalamat at pagsamba namin sa iyo sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord.
Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, mga kapatid. Awitan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Come on, church. Awitan natin ang Panginoon sa umagang ito. Aliwin natin ang Diyos sa umagang ito. Dahil ang presensya ng Panginoon ay bubuhos at bubuhos sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. We welcome you, Spirit. Hallelujah. At alam namin, Panginoon, na ang iyong apoy ng iyong Espiritu Santo ay bababa sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. We welcome you in this place. We welcome you, Jesus. We welcome you, Spirit, in this place. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Dahil pinapakita mo sa amin, Panginoon, na ikaw ang tunay na Diyos na dapat namin paglingkuran, Panginoon. Na hindi ka bibitaw sa bawat isa. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon. Wala nang higit sa'yo, Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We welcome you, Jesus. Lord. Sa'yo, ikaw ang Diyos ng paman, pati ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, Amen. Hallelujah. Sige po mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. Bigyan mo ng pasasalamat ang Panginoon sa umagang ito. Dahil pinaranas niya ang kanyang presensya. Pinaranas niya ang pagbaba ng Santong Espiritu sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. At ngayon, Panginoon, inaangkin na namin ang kagalingan na nagmumula sa iyo sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ngayon pa lamang, Panginoon, inaangkin na namin, Panginoon, ang pagpapala na nagmumula sa iyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Ama. Sa iyo po ang kapurihan at karangal at kapasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen, amen, amen. Amen. Hallelujah. Tunay pong nakakagalak talaga pag tayo ay umaawit ng pasasalamat, lalong-lalo na kung ito ay galing sa ating puso. Amen? Isa pa pong malakas na palakpak para po sa ating Panginoon Diyos na buhay. Amen. Yan. So, good morning po ulit mga brothers and sisters, and welcome po sa ating Sunday worship service dito sa BND Morong. So, Happy New Year po sa ating lahat, and welcome po sa ating mga bagong dalo. So, maraming salamat po dahil kayo po ay dinala ng ating Panginoon dito sa ating bahay-sambahan ngayong umagang ito. Amen. So, dumako na po tayo sa ating susunod na gawain. So, yung po yung pagpapatotoo. Pero bago po yon, sabi po sa Romans 5:3 and 4, at hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kapighatian, nalalaman ng kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan, at ang katiyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. Ano po yung ibig sabihin ng Bible verse na yon? Sabi nga po kanina ni Brother B-Boy,
Sa oras ng problema, doon tayo natututong manalangin at magpuri. Dapat yun yung time kung saan down na down tayo. Dapat doon tayo mas malakas yung pananampalataya natin. Doon tayo dapat sumigaw ng papuri sa Panginoon. Dahil sabi nga po, pag nandun tayo sa time ng problema, sa time na lugmok tayo, doon na di-develop yung right perspective natin sa buhay. Yun po yung pag-asa na that the Lord will help you develop the right attitude on how to deal with that problem. Doon madi-develop yung gratification, compassion, at ang pagmamahal po natin sa ating kapwa. So, ano po yung ibig sabihin nun? Yun yung may problema ka, financially, emotionally, but still, nakukuha pa rin nating tumulong sa iba. Amen? Salat ka na sa finances. Yung finances mo sakto-sakto lang. Pero pag may lumapit sa'yo, hindi mo mahindian. Binibigay mo pa rin kung ano yung kaya mong ibigay. Hindi lang po nga po yung kaya higit pa dun sa kaya nating ibigay. Doon po tayo nasusubok ng Panginoon na may sarili tayong problema and yet nakukuha nating tumulong, lalong-lalo na po sa ating mga kapatiran. Amen? Amen. So, isa nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. So, dako po tayo. So, sino po yung may pagpapatotoo ngayong umagang ito? Sino po yung magbibigay ng patotoo na despite of what happened, hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon Diyos? So, may magpapatotoo po ba ngayong umagang ito? Ay, palakpakan po natin si brother. Salamat po, sister. Okay, so good morning po sa atin lahat. So, I just want to grab this opportunity to say thank you, Lord. Okay? Kasi, alam ko bago po ako sa church na ito, pero hindi po ako bago sa larangan ng paglilingkod. But, thank you so much first of all kay Sister Michelle, tsaka doon sa kanyang nanay. Nanay ba yun? Sister, Apo, yan. So, siya po ay dadalaw isang beses sa aming munting kubo, sa aming tahanan. And nakita ko yung kailang concern and sincerity, okay, regarding doon sa mga kapatiran or kapwa Kristiyano na talagang we need to bring back, okay, doon sa paglilingkod sa Kanya. And thanks God po sa kailang effort for that. Sabi ko nga, ay pag dumating yung time ng Lord kasi, na tinawag ka, whatever happened talaga mangyayari yun, it will fulfill. Okay? This morning po, I would like to read the book of Isaiah chapter 43, verse 18 to 19. Sabi po dito, ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari nung unang panahon. Masdan mo ako at gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo ba nakikita? Gagawa ko ng isang daan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. So itong verse pong ito yung isang naging malaking encouragement sa akin para makita ko muli yung kabutihan ng Diyos. Kasi nung nakaraan pong 2022, ay feeling ko po ako ay isang puno na marami, hitik sa bunga na inuga ng inuga na halos lahat ng dahon at mga bunga ay magkalaglag na. So ang daming mga obstacle, ang daming mga trials na dumating po sa aming pamilya na talagang sabi nga ay pwede mong sabihin dahilan na para ikay bumitaw. Pero nung mabasa ko po ito nung Sabado bago mag New Year, ito po yung naging rema sa aking puso na forget the past. Okay, sabi nga ni Pastor Rodel nung nakaraang Sunday, expired na ang 365 days. Wala nang magagawa yon. Kahit anong gawin mo, wala na yon. Okay. Sabi doon sa Isaiah 43 verse 19, sabi niya, gagawa ako ng ilog sa disyertong ito. Ibig sabihin po, yung promise ng Lord, laging may kondisyon. Ano yung kanyang kondisyon? Forget the past. Okay. Huwag po nating hayaan na tayo ay ipako doon sa kalungkutan. Yun po kasi yung naramdaman ko noong 2022. Nung kuhin ng Lord ang papa ko ng October 14, kasi in that time po talaga hindi pa ako talaga handa na mawala ng magulang.
I love my parents so much. Alam po yun ng aking mga magulang, ng aking asawa, ng aking mga kapatid. Sobrang, kumbaga, sabihin natin yung word na mama's boy, papa's boy, something like that. Sobrang talagang mahal na mahal ko magulang ko. And walang araw po na hindi ako umiiyak, walang araw na hindi ko pinupuntahan yung papa ko sa sementeryo. Pero sabi ko, Lord, ayaw ko namang mabuhay na laging umiiyak. Ayaw kong mabuhay na magpatuloy na ako'y laging malungkot. Sabi nga nung principal sa school na pinagtuturuan ko, Sir, kada kita makikita parang yung mukha mo ay laging kunot, laging gusamot. So kasi bit ko talaga po yung kalungkutan. So yun. Sabi sa Proverbs, ang taong malungkutin ay madaling mamatay. Lord, ayaw ko pang mamatay. Okay, I love my family. So, nung mabasa ko po ito, sabi, kalimutan mo na yun. Sabi ng Lord, forget the past. Okay, ito na yung bago. Okay, ito na yung bago. So, I just want to say thank you, Lord, kasi po nakita ko yung kabutihan ng Lord, okay, sa aming buhay, doon sa mga taong ginamit niya para muli pong mag-alab, okay, yung aking heart na muli po siyang masumpungan, okay, na ako ay naglilingkod doon sa kanyang ubasan. Kaya sabi ko sa asawa ko, by 2023, I will start again. Okay, yung aking relasyon sa aking Panginoon. Kasi matagal po akong nawalay sa Lord. Okay, for how many years? Kasi talagang madami pong dumaang mga trials. Kasi sabi nga, tayo'y tao lang. Pero hindi po siya reason para maging dahilan para tayo bumitaw sa ating Panginoon. Kaya ako po ay tuwang-tuwa kasi ngayon po, unti-unti na po akong tinuturuan ng Lord na pag dumating yung time na ang mama ko ay mawala, hindi na po ganong kasakit. Kaya sabi ng Lord sa Book of Psalm, iwan man ako ng aking magulang, may Diyos pa rin akong maaasahan. Kaya ako po ay talagang sobrang natutuwa kasi yung mama ko, stage 5 yung kanyang kidney case. Tinapat na kami ng doktor na parang wala na. Sabi ko, Lord, still, ikaw yung aming hope. Kaya kung ipagkakalob mo yung aming mama na makasama namin sa mga susunod na araw, so masaya po kami. Pero kung kukuinin mo, Lord, yung aming mama, it's okay. Kasi you are the author of everything. You are the author of life. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon kasi talagang sobra pong yung stress before, halos wala na po talaga yun. And then also, thank you so much sa aking asawa kasi kami po ay siyam na magkakapatid. Halos yung asawa ko yung nag-shoulder ng lahat ng responsibility. Okay, so doon sa pagpupuyat sa gabi, sa pag-aalaga sa mama ko kasi kailangan ko ding umalis ng bahay para mag-work. Okay, to support everything, mga medicine. So siya yung nagsasuffer kumbaga. And thank you so much kasi hindi siya yung asawang katulad ni Job. Di po ba? Yung kay Job kasi, nung time na yun, si Job, yung asawa yung kanyang pagkukuha ng lakas, pero anong sabi ng asawa, sumpain mo yung iyong Diyos. Kaya sabi ko, thank you Lord kasi talagang ikaw yung kumikilos sa aming pamilya, ikaw yung gumagawa ng mga gumagamit ng mga tao para i-bless yung aming pamilya. And thank you so much po kasi yung mga medicine ng mama ko, hindi po napuputol. Continuous po yun. Even na medyo may kamahalan and ang daming taong ginagamit ng Lord to support the medicine of my mama. So, yun po. Maraming salamat and to God be the glory po sa kabutihan po ng ating Panginoon. Yan, praise God po. Nakakatuwa po talaga pong sabi nga po dun sa isang Bible verse, the battle is not ours but yours. Bigay natin sa Panginoon lahat ng ating pakikibaka. Siya kasi yung may gusto ng pakikibaka na yon, pero tinetest niya kung paano na babalik sa Kanya. So kahit na alam natin sa sarili natin na wala tayong tatakbuhan, yun yung binibigay ng Panginoon sa atin na sobrang dami ng problema natin and yet siya pa din yung ating hahanapin dahil alam natin na sa ating puso na Panginoong Diyos lamang ang ating tatakbuhan dahil siya lamang ang may nakakaalam ng lahat at siya ang may gawa ng lahat. So siya din po yung makakasolve ng mga problema natin. Siya lang yung pwede nating lapitan. Amen? Amen. So, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo upang ipanalangin natin ang ating Pastor Rodel para po sa ating pagkain ng ating kaluluwa. Yes? Oh God, Holy Father, Mighty Father, we are asking for the divine protection, Panginoon, sa aming pastor, Panginoon, sampu ng kanyang pamilya, Panginoon. Patuloy mong gabayan ng kanyang pamilya, patuloy mong gabayan ng aming pastor, Panginoon.
Naway lahat ng pagpapala, Panginoon, ay buhos mo sa kanya, Panginoon. Panginoon, linisin mo ang kanyang puso at isip, Panginoon. Alisin mo ang lahat ng takot, Panginoon. Ikaw ang manguna sa buhay nila, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na binigay mo sa amin ang aming pastor na ito, Panginoon, upang mag-akay ng maraming kaluluwa, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ikaw po ang nagturo sa kanya para sa misyon na ito, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na hindi mo siya tatalikuran, Panginoon. Alam namin na gagabayan mo siya sa bawat araw ng kanyang buhay, Panginoon. Sa bawat paghakbang ng kanyang paa, Panginoon, proteksyonan mo siya, 10 ng kanyang pamilya, Panginoon. Panginoon, itinataas namin ang aming pastor na ito, Panginoon. 10 ng kanyang pamilya, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ikaw po ang bahala sa kanila, Panginoon. 10 ng aming kapatirang ito, Panginoon. Sasamo at dalangin ang bawat isa, Panginoon. Para po sa proteksyon, sa lahat ng blessings, Panginoon. Panginoon, lahat ng mga lalabas sa kanyang labi, mamumutawi sa kanyang labi para sa iyong banal na salita, Panginoon, ay tumimo sa aming puso, Panginoon. Panginoon, tinataas namin at dinadalangin namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Thank you, Mamay. Handa na po ba kayo? Praise God. Sabihin mo nga, thanks God, it's Sunday. Ang sabi naman po ng mga nagtatrabaho, thanks God, it's Friday. Diba? Sina Tatay Boyd po ay nagtatrabaho. Pagdating po ng Biyernes o Sabado, pakaramdam po nila ay sila'y pagod na pagod at gusto nilang mag-relax naman, di ba? But, are we going? Tayo po ba ay papunta ron sa pagkalikha ng Diyos sa atin? Amen? Kasi marami pong kaabalahan, marami pong bagay na kumukuha ng ating pansin, but tayo po ba ay patungo sa pagkatawag ng Diyos sa ating buhay? Praise God. Kaya po yung iba ay talagang, yung pong araw ng Lunes sa kanila ay hindi po sila masaya. Pero lagi silang naroon sa lugar na yun. Sapagkat iba po yung true work kaysa sa job. Kaya ito po ang iseshare ko po sa inyo sa umagang ito. Tayo po muna ay manalangin sa umagang ito. Dakilang Diyos, aming Ama, sige po, manalangin po tayo. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Guide me, guide us, teach us, empower your people this morning. We need you. In Jesus' name, amen and amen. Pangkaraniwan, pag ako'y dumadala ng mga pagtitipon, 1991, dumadala na ako ng mga gathering. Tatanungin ko naman kayo, ano ang inyong gustong napapakinggan sa pastor? Kapag nag-preach na ang pastor, ang mga ngaral, ano yung gusto ninyong mapakinggan? Ano yung inaabangan ninyo sa mga ngaral? Ano ang inyong ina-expect? Gaya po sa umagang ito, ano po ang inyong inaasahan na inyong mapapakinggan? Ako sa aking pasimula sa aking pagdalo sa gawain ng Panginoon, way back 1991, ako po ay gusto ko pong mapakinggan yung tungkol sa prosperity message. Yun po yung una. Pangalawa, ang gusto ko pong mapakinggan ay yung pong empowerment of the Holy Spirit, signs, wonders, and miracle. Yun po yung sa akin. Pero practically and technically, alam ko yun ang pangkaraniwang gustong marinig ng mga tao. Gusto nila na yung himala, gusto nila ng pagpapala. Pero atin pong tingnan at atin pong siyasatin yung sinasabi ng Panginoon. Praise God. Iyon pong tulad ng sinabi ni Jesus, ang sabi niya ron sa 1837 ng John, I was born for this.
Tingnan po ninyo ito. To this end was I born, and for this cause I came into the world, that I should bear witness unto the truth. Sa bagay na ito, ako'y ipinanganak upang ipatotoo ang katotohanan. Ang ibig niyang sabihin, this is the reason why I live. Ito ang dahilan kaya ako nabubuhay. At ito na nga po yung true work. Di ba ang sabi ni Jesus, I came here to do the work of my Father. Binigyan ko po lang ng distinction yung job and work. Magkaiba po yun. Yung pong job, your boss can fire you anytime. You will retire from your job. Pero yung pong true work, it gives your life meaning. It makes life meaningful. Amen? This is the reason I was born. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak. Si Jesus po ay tao. Wala po siyang kaibahan sa atin. Wala, yung pong hinubad po niya yung pagka-Diyos. Talagang naging tao po siya. Mayroon po siyang tendency mabigo. Mayroon po. Pero siya po ay nagdesisyon. Siya po ay nagpasya. Ano po ang kanyang pasya? Teenager pa lamang siya, naroon na siya sa templo. Ang sabi niya, I must be about my Father's business. Hindi ba ninyo nalalaman na kailangan ko yung maglumagi sa bahay ng aking ama? At ito po ay naging maliwanag nung siya po ay nasa harapan na ni Pilato. Doon po si Pilato, pwede po siyang mapawalang sala. Pwede po siyang maakwit. Kasi siya po ay nakatakdang ipako sa krus dahil yun nga po yung this is the reason was I born. Ito ang dahilan kung bakit ako naging tao. At yung pang isa, yung pong sa Mark chapter 4 verse 9. Binibigyan ko po kayo ng background about my topic for today. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole earth, this also that she has done shall be spoken of her, a memorial of her. Ito po yung babaeng nagbuhos ng mamahaling pabango. Yung pong alabaster jar, yung naibuhos po sa ulunan ng Panginoong Hesus, at ang sabi ni Judas, ito'y malaking pag-aaksaya. Pero sinaway sila ng Panginoong Hesus. Ang sabi ng Panginoong Hesus, pabayaan ninyo siya. Ang ginagawa niya ay mabuting bagay. At ito ang sabi, saan man ipangaral ang ebanghelyong ito, up to this date, sasaysayin ang ginawa ng babaeng ito. It will be a memorial of her. Ito'y magiging ala-ala. Kaya kapag po ang ebanghelyo ipinangangaral, hindi po pwedeng hindi mababanggit ang babaeng ito. Sapagkat yun po ang dahilan ng kanyang buhay ay yung pong tinatawag na significant life. Ang buhay po natin ay may kabuluhan. Hindi po lamang roon sa ating ginagawa. Amen? Praise God. Medyo napapaisip kayo. Pero yun po ang totoo. My topic for today is, the title is, Seed of Greatness. Binhi ng kadakilaan. Seed of greatness in you and in me. Kaya hayaan mong simulan ko ito ron sa John chapter 6. Nung siya ay magpakain ng 5,000 na kalalakihan, hindi kasama ang mga kababaihan, at hindi kasama ang mga bata. Kaya ang akin pong estimate rito ay 15 to 20,000 yung kanyang pinakain. Out of 5 loaves and 2 pieces. Sa pamagitan ng 5 pirasong isda, 5 pirasong tinapay, 2 pirasong isda, napakain niya yung multitude. Kaya ang tawag nga po rito ay miracle of multiplication. Miracle of multiplication. Talagang namangha sila. At
Naghiwa-hiwalay sila na busog. Yung mga sumunod sa kanya na nakarating sila sa wilderness, sa ilang. Kaya umuwi silang busog at maliligaya dahil may sumubra pang 12 bakol. Kanino ibinalik yung 12 bakol? Roon po sa bata. Kasi yung pong bata ang may 2 pirasong isda at may 5 pirasong tinapay. Kanino po ibinalik? Sa bata po. Hindi po kung kani-kanino. Kung sino po yung nagbigay. Yun po roon po ipinabigay ng Panginoong Hesus. Amen? Kaya yung pong bata umuwi po na may daladalang 12 kaing na tinapay at kasama ang isda. Dahil nabusog na po lahat, sobra-sobra po yung pagkain, kaya ibinalik po roon po sa donor. Amen? At pagkatapos po nito, nang sila maghimayo, may sumunod po, 70. Sumunod sa Panginoong Hesus. At siguro kung ako yung nasa kalagayan ni Jesus, na kapag sa umagang ito may dumalong 70, wow, 70 VIPs. Katulad nung nadala ni Tatay Boy at nakaibigan niya na naaakay niya sa lugar na ito. Mayroong 70 first timer. Kung ako yon talagang, di ba, we treat them as VIPs. Tuwan-tuwa tayo kapag may first timer sa church. Pero si Jesus po ay hindi ganon. Hindi po siya ganon. Siya po ay nagsuspetsa roon sa 70 sumunod sa kanya. Natatandaan po ba niyo yung kwento ngayon? He was so suspicious. Bakit kayo sumunod sa akin? Ganon po ang tanong ni Jesus. Nagsususpetsa po siya. Roon sa 70 siya ay dinumog. Nakita po ba niyo? He is not interested sa crowd. Hindi po siya interested sa crowd. Bakit kayo sumunod sa akin? Dahil ba kayo'y nabusog ng tinapay? Kaya sinukat niya yung motives ng mga tao na sumusunod sa kanya. Kaya ba kayo sumusunod? Dahil sa pakinabang? Kaya ba kayo sumusunod sa akin dahil gusto niyong magtayo ng bakery? Gusto ba niyo magtayo ng bakery nang walang puhunan dahil kaya kong gumawa ng napakaraming tinapay na hindi kailangan ng panadero? Alam po ni Jesus yung motive ng tao. Alam na alam po niya. Kaya ang sabi niya, kung gusto ninyong sumunod sa akin, feed on me. Feed on me. Do you really want to follow me? Siniasat po niya yung motive. At nung sabihin niya, ang aking katawan ay tunay na pagkain. Ang aking dugo, tunay na inumin. Gumawa kayo, hindi dahil sa pagkaing nasisira. Gumawa kayo sa pagkaing hindi nasisira. At yung pong 70, bagsak ang tuka. Umalis po lahat yun. Yung 70 yung pong 70 iyon na siniyasat ni Jesus ang motibo kung bakit sila sumunod kay Jesus, ang sabi nila, mabigat na pananalita ito. It's a hard meat. Kaya lahat po yun ay tumalikod. Umalis po lahat yun kasi napagtanto niya ang puso nung mga taong iyon ay hindi totoo. Hindi mga pure. Ang kanilang motive, welfare. Ang kanilang motive, benefit. Ang gusto nila ay magtayo sila ng bakery
ng walang puhunan. Malaking kita ito. Napakatindi nito. Hindi natin kailangan ng panadero. Hindi natin kailangan ng pwesto. Walang kapuhupuhunan. Si Jesus ang kailangan natin. Amen? Sa mensahe po ng pastor, nagsisigawan po ang mga tao kapag blessing ang pinag-usapan. Amen! Kapag himala ang pinag-usapan, yun ang gustong-gusto ng tao. Pero si Jesus, ang sabi ng mga Israelita, bigyan mo kami ng tanda sa langit. Ano po ang sabi ni Jesus? Tatanungin ko po kayo, ano ang sabi ni Jesus sa mga naghahanap ng himala? Ano po ang sabi? Kayong mga lahing mapangalunya. Kayong mga lahing masasama. You, crooked and vipers generation. Naghahanap kayo ng tanda. Wala akong tandang ipakikita sa inyo kung di yung tanda nung kay Jonas. Nang siya ay lulukoy ng isda. Bakit? Dahil hindi niya pwedeng takasan ang pagkatawag ng Diyos sa kanyang buhay. Saan po siya naisuka ng isda? Di ba ron sa pinag-uutusan sa kanya? Yun ang patotoong sasabihin ko sa inyo. You cannot deny the will of God. You cannot ignore the will of God. Kaya si Jesus po, hindi po siya interesado sa crowd. Interesado po siya sa 12. Interesado po siya sa word changer. Sabihin mo nga sa umagang ito, word changer. At alam po niya ang formula. Ano po ang formula? Leadership development. Leadership development. Hindi po siya mahilig sa miyembro. Mahilig po siya sa leadership development. Agree po ba kayo? Hindi po siya mahilig sa crowd. Ang hilig po ni Jesus, small group. Discipling. Leadership development. Why? The world must change. And he need leaders, disciples. Ang focus po niya, coaching, mentoring, discipling. Kaya ang kanya pong panahon, inubos niya sa leadership development. Why? To conquer the four corners of the world. Kailangan niya ng mga specialist. Kailangan niya ng mga na-trained, mga na-develop na mga leader na mapagtitiwalaan at maaasahan. Kaya lungkot na lungkot yung 70. Kaya binalingan niyo yung 12. Anong sabi sa 12? Kayo, kapareho rin ba kayo nila? Iiwan rin ba ninyo ako? Binalingan yung 12. Are you also like them? Ano po ang sabi ni Peter? Sino nakakaalam ng sinabi ni Peter? Sino po ang nakakaalam ng sinabi ni Peter? Sino po ang nakakaalam ng sinabi ni Peter? Saan pa kami pupunta? Saan pa kami pupunta? Sige nga, pakita mo nga yan, Angel. Pakita mo nga sa amin yung John 6:68. Ito po yung disciples. Then Simon Peter answered him, Lord, whom shall we go? Thou hast the words
of eternal life. Mayroong sense ang sinasabi mo, Jesus. May sense of significance. Ang lumalabas sa bibig mo, Jesus, it makes my life meaningful. Mayroong sense of significance. Same bibig ng gagaling. Saan pa kami pupunta? Ikaw ang may salita ng buhay. Kaya yung pong 12 iyon, nang nakapture nila, yung vision. Kaninong vision? Vision po ni Jesus ito. Hindi po vision ng tao. Ako po ay hindi mahilig sa sasakyan, pero pinag-aralan ko po yung sasakyan. 40,000 pala ang parts ng sasakyan. Ang akin pong familiar sa akin, yung battery, yung spark plug, at saka yung pong, ano bang tawag ron? Yung wire. Anong tawag ron sa wire na yun? Tatay Boyet, hindi, high tension wire. Sa kuryente yata yung high tension. Yung battery ng sasakyan, di ba may wire yun? Alin ron sa tatlong yun ang mahalaga? Alin ron ang leader sa tatlo? Yung battery, pag wala yung spark plug, hindi po nagala yung battery yun. Wala ring silbi yun. Wala ring silbi yung spark plug pag walang battery. At wala yung, ano bang tawag ron sa wire na yun? Kayang nakakaalam. Pag wala yung wire na yun, hindi kaya kahit i-start yun, wala ring silbi yun. Kaya yung tatlong yun ay mahalaga. Tatanungin ko po kayo, alin ron ang pinakamahalaga? Alin puro sa tatlong yun ang leader? Ang spark plug, ang battery, o yung pong wire? Ang sagot po ron ay lahat yun ay mahalaga. Wala po rong leader. Bakit nagkakaroon ng leader? Tatanungin ko po kayo, bakit may leadership? Because of the vision. Because of the purpose. Kung walang purpose, hindi kailangan ng leader. Kung walang vision, walang leadership na kailangan. Kung walang vision. Kung walang vision, ano sabi ng Biblia? Mapapahamak. Ang simbahang walang vision, walang kwenta po ang simbahang yan. Walang direksyon. Anong gagawin natin? Wala tayong gagawin. Leaders was born because of purpose. Purpose was born because of vision. Kung walang vision, kung walang purpose, no leadership, hindi kailangan ng leader. Saan ka maglilid? In the area of your functioning. Wrong ka leader in the area of your functioning. Your gifts. Wrong ka leader. May nakukuha po ba kayo? Are you interested? For this reason, I was born. And He is willing to die for it. Dapat ganun tayo. Pag natuklasan natin, alam po ba ninyo yung leadership is a discovery? Sabi mo nga sa umagang ito, leadership is a discovery. Take for example, Moses. Ang akala ni Moses siya ay pastol.
ng tupa, ng kambing, ng baka. Yun ang akala niya kasi yun ang trabaho niya. Yun ang kanyang trabaho na ibinigay ng kanyang biyanan, nagpapastol. But, when he met the Creator, nang katagpuin siya ng Diyos ng Biblia, nang katagpuin siya ng Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, Moses, 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 you are a deliverer. Moses, you are the author of the 5 books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ikaw ang magsusulat nito. Moses, you are a labor leader. Anong sabi ni Moses? Pwede nga patawa ito. Hindi siya makapaniwala. Ganun rin tayo. Hindi tayo makapaniwala that God created us to be a leader in our function through our gifts. Hindi makapaniwala. That's crazy. Kalokohan ito. Nabasa po ba ninyo yun? Hindi siya makapaniwala. Hindi katanggap-tanggap kay Moses. Pero ang nagsabi sa kanya, yung lumikha sa kanya, yung gumawa sa kanya. Pag na-enkwentro mo ang sarili mo, yun eh. When you encounter yourself, na-enkwentro mo na ba ang sarili mo? That is an encounter. Enkwentro yun sa kanyang sarili. Tulad sa nilagyan siya ng salamin ng Diyos sa harapan, Moses, ito ka. Ilalabas mo ang 1,000,000 Israelita sa pagkaalipin sa Egypt. Mamumuno ka. Dadalhin mo sila sa promised land. You are a lawgiver. Ikaw ang magbibigay ng 10 utos. That's you. Ito ka. Ikaw ay magiging labor leader. Kasi puro po mga alipin, puro manggagawa. At siya yung tumayong union leader. Hindi siya makapaniwala. Ang sabi niya bakit ako? Hindi siya makapaniwala. Nang maengkwentro niya ang kanyang sarili, hindi ka panipaniwala. The same as Gideon. Ganon din si Gideon. When he discovered his leadership ability, naengkwentro niya kung sino siya. Ang sabi ng Diyos, Gideon, you are a mighty man of valor. Ikaw ay lalaking malakas at makapangyarihan. Pwede nga patawa ito. Ako'y walang kwenta. Napakahirap ng aking pamilya. Ako'y duhag. Ako ay nagtatago. Darating ang mga kaaway na kumakamkam ng aming mga pananim. Pero nang maengkwentro niya ang kanyang sarili, ano ang kanyang sarili? Gideon, you are a mighty man of valor. Naengkwentro niya ang kanyang sarili. Who he is. He is a mighty man of valor. Amen? May nagigets po ba kayo? May nakukuha po ba kayo? May tinatanggap po ba kayo? There is a seed of greatness. Kaya tinawag niya yung 12 na Ro. Ano po ba yung Ro? R-A-W. Ano sa Tagalog yun? Mga hilaw. Mga undeveloped, mga pasaway, mga undisciplined, magagaspang, masasamang ugali, mga raw materials na kailangang i-refine, i-train, i-mentor, i-develop. Leadership development. Yun po ang mission ni Jesus.
to develop, to train. Kasi ide-delegate sila. Ano po ang gusto ninyo? Member or disciples? Ulitin ko po ang tanong. Ano po ang gusto ninyo? Miyembro o disipulo? Disciples. Disciples are learner. Amen? Learner. Maaasahan. Mapagtitiwalaan. Ang itinuturo ko po sa inyo ay hard meat. Bakit? God wants to use you. Naniniwala po ba kayo ron? Ibig ng Diyos na gamitin ka. Ilagay mo nga ang iyong kamay sa iyong dibdib, ibig ng Diyos. Ako'y kanyang gamitin. Ako'y kanyang pakinabangan. Yun po ang totoo. Alam po ba niyo yung true leader? To develop the seeds of greatness in you. Yun po ang true leader. Hindi kita memembrohin. Gusto kong makita kang true leader. Amen? Mayroon kasi tayong tradisyong nakagisnan. Mayroon tayong kulturang nakasanayan. Ano yung ating kulturang nakasanayan? Nasanay tayo na tagapakinig lamang. Nasanay tayo na walang ginagawa. At kapag tayo na-delegate, ayaw natin. Ayaw natin. Like Moses. And that is normal. Like Gideon. It's normal. It's normal. Because we do not want responsibility. Ayaw natin ang pananagutan. Gusto lang natin ay kaya nung sabihin ni Jesus, gusto niyong talagang sumunod sa akin, ang aking katawan, tunay na pagkain, ang aking dugo, tunay na inumin. Aba, itakbuhan yung mga karnal. Aba, ano ba ito? Cannibal ba tayo? Hindi nila na-gets. Hindi nila naintindihan. Ang sinasabi ni Jesus, communion with me. Feed on me. Ang aking katawan, tunay na pagkain. Ang aking dugo, tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman, may buhay na walang hanggan. Nag-alisan sila. Kaya ang talagang pinagtuunan ng pansin ng Panginoon ay to develop leaders, to develop disciples for changing the world. World changer po ang kanyang pinagtuunan ng pansin. Sapagkat, ano po ang sabi? Do not conform to the pattern of this world. Why? Bakit kaya? What is the pattern of this world? What is the pattern of this world? Ano po ba ang pattern ng sanlibutan ito? Saan po patungo ang daigdig?
Maluang ang daan. Naroon lahat ng mga tao, pero ang dulo ay pagkapahamak. Impyerno ang dulo. Naroon lahat ng mga tao, makipot ang daan. Pero ang dulo nito, kaya nga, ang hinahanap ni Jesus, mga word changers, mga influencer. Alam po ba niyo yung salitang influencer? Marami pong influencer ngayon, gaya ng mga vlogger. May mga sinusundan tayong vlogger, di ba? Ang kanilang follower, mayroon pong 100,000, mayroon pong follower 1,000,000, kaya kumikita sila sa YouTube dahil maraming sumusunod sa kanila. Pero kung pakinggan mo yung kanilang content, wala pong kwenta. Wala pong kakwenta-kwenta. At yun po ang binibili ng mundo. Ang binibili po ng mga mundo ay mga walang kwenta, pero yumayaman po sila. At yun po ang dinevelop ni Jesus, mga influencer. Tingnan nga natin yung Acts. Acts 17 verse 6. Yung pong huling bahagi lang kinuha ko rito. These that have turned the world upside down. Ito pong Book of Acts, ito po ay Acts of the Apostle, ang sabi. Pero ang totoo, it is the Acts of the Holy Spirit. At yung pong mga alagad na ito pong early church po kasi ito, sila po'y kinatatakutan. Every time na sila dumating sa isang lugar, grabe po ang respeto sa kanila. Nanginginig po ang daigdig sa kanila. Kaya nga ang sabi ng Biblia, they turn the world upside down. Ito ang mga taong nagpapatiwarik ng sanlibutan. Kasi sila po'y nakukulong, pero ipinalalabas po ng anghel. Kaya sila'y kinatakutan. Hinahagupit, ikinukulong, pero lumalabas rin. Hindi nagtatagal sa bilangguan. Kasi ang lakas ng movement, ang lakas ng galaw ng banal na espiritu. Kaya sila'y kinatakutan. They are known not for their talks. Hindi sila nakilala sa kanilang salita. They are known for their works. Ipinakukulong, nakalalaya. Hinahagupit, pinalalaya ng Diyos. Kaya they earn the respect of the community. They earn the respect of the community. They have destinies. Mayroon silang destinasyon. They discover the reason why God created them. Kaya yung mga tao ay grabe ang respeto sa kanila. Ito ang mga taong nagpapatiwarik ng sanlibutan. Yun po ang sabi ng mga tao. They are afraid. Natatakot sila sa mga alagad. Because they turn the world upside down. Praise God. Hallelujah. Every time na ako po ay nakikinig ng sermon, mayroon po akong inabangan. Before, we want powerful sermon. Hangang-hanga tayo sa mga pangangaral ng mga, marami po akong sinundang mangangaral. Alam po ba niyo mahalaga yun? Napakahalaga po yun. Ang tawag po ron ay mentoring. Kasi ang pagkatuto po ay pasalin-salin po yan. Pasalin-salin po yan. Naa-adapt ito ng mga nakikinig. Exciting
dapat ang buhay ng isang mananampalataya. Kapag natunto natin, what makes your life meaningful? What makes your life significant? Tinalakay ko na po sa inyo. Kahit prestigious ang trabaho, malungkot pa rin. Dahil iba po yung true work. It gives your life meaning. Yung pong salitang fulfillment, sana po, tulad ng sinabi ni Jesus, it is finished. Sana po, tulad ng sinabi ni Paul, I have finished my course. Natapos ko ang aking gawain na ipinagagawa ng Diyos sa akin. Pwede na akong mamatay. Natapos ko na, nagawa ko na ang misyon. It is finished. Ganon din si Paul. I have finished my course. I have run the race. I have kept the faith. Iniaalay ko na ang aking sarili sa Diyos. Natapos ko na. Nagawa ko na. Yun po yung true work. That makes your life satisfying. That makes your life fulfilled. Fulfilled life. Ano po yun? Yung pong buhay ni Jesus. Yung pong buhay ni Paul. Fulfilled life. True satisfaction is from God alone. When you discover. Bakit po mahalaga ang leadership? Kasi po kung walang leadership, nothing will change. Nothing will change. Nothing develops. Nothing improves. Nothing is to be corrected. No advances, no success. At kaya naman po may leadership dahil may purpose, dahil may vision. Yun po ang ginagawa ng leadership. Lumilikha po ito ng pagbabago. Lumilikha po ito ng pagunlad. Lumilikha po ito ng development. Eh kung wala pong ganon, wala pong magbabago. Nothing will change, nothing will improve, nothing will happen. Walang mangyayari. Kaya naman nagka-leader dahil may gawain. Kaya naman may leader, mayroong takbuhin. Takbuhin, pangitain, pangarap na kailangang marating, maabot at matupad. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Pero po sa aking pagtatapos, naalala ko po yung bata sa mall. Sumakay sa rocking horse. Na-share ko na yata sa inyo ito. Eh maghapon na po yung bata, langgas pawis na, wala naman pong, hindi naman po umabante. Naroon lamang siya sa isang lugar, tutumba-tumba ron sa laruang kabayo. Langgas pawis na. Pero walang destination. No destination. Pero siya'y pagod na pagod at hirap na hirap. Pero walang narating ang kanyang buhay. Because without a dream, life is meaningless. Kung walang pangarap, wala pong kabuluhan ang daigdig na ito. Wala pong kwenta ang buhay natin kung walang pangarap. Agree po ba kayo ron? Ang Diyos po ay may pangarap. Ang tawag nga po rito ay vision. Dreams and vision. And the author of vision is Him alone.
siya po ang author ng pangarap. Ano po ang kanyang pangarap? Magtatapos na po ako rito sa Matthew 28 verse 19. Go ye and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Sa Tagalog, lalong naging klaro. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Sige po. Sino po ang nagsabi nito? Kanino pong dreams ito? Kanino pong vision ito? Di po ba sa Diyos? Gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Make disciples of all nations. Hindi po convert. Make disciples of all nations. And it is a general command to each and every believer. Amen? Praise God. Malungkot po yata kayo. Kayo po ba ay na-bless o kayo po ay nalungkot sa inyong narinig? Kayo po ba ay lumakas? Kayo po ba ay na-encourage? Matutulis po ang uso niyo. Parang napansin ko mga anak. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Maaring battery ka. Maaring ako'y kawad. Maaring isa ay spark plug. Maaring isa ay starter. Maaring isa ay alternator. Na-imagine ko po, 40,000 pala ang parts ng makina ng kotse. 40,000. Sinong leader ron? Wala. Lahat po yun ay mahalaga. Pero kapag po may destinasyong pupuntahan, praise God, doon po magpapunction ang lahat. Meron po ba tayong destiny? Meron po ba tayong vision? Meron. Mayroon tayong destiny. Sabi mo nga, I am a people of destiny. Ayun po ang simbahan. I am a people of destiny. Ako yung taong may pangarap. Kaninong pangarap? Pangarap ng Diyos. Ako yung taong may silbi sa harapan ng Diyos. Akala niya siya'y magsasaka. Akala niya siya ay caretaker lamang. Ang akala niya siya ay katiwala lamang. Pero nung ma-encounter niya ang kanyang sarili, he discovered the seed of greatness inside. The seed of greatness inside nang makatagpo niya ang kanyang sarili. Sino ang nagbigay? Ang Diyos. God of the Bible introduced Moses to himself. Ipinakilala ng Diyos kay Moses ang kanyang sarili. Ito ka, Moses. Ito ka. Mayroon pong inilagay sa atin. Sa creation pa lamang may inilagay na. Ano ang ginawa sa atin? Ano ang basbas sa atin? Be fruitful, multiply, replenish, dominate the earth through the gifts, through the seed of greatness in you. Praise God. Hallelujah. Sige po, tumayo po ang lahat. Wala ba tayong music dyan?
Yung aking asawa nanonood. Get well soon, darling. Praise God. Tingnan po ninyo, kung wala pong naturuan at yung asawa ko lang ang marunong, ano mangyayari sa simbahan? Eh kung mayroong na-develop na katulad ni B-Boy, di ba? Ang simbahan po hindi nagtatapos sa isang henerasyon. Mayroon pong next generation na darating. Ay paano naman po yung generation ng anak na bunso ni Marisol? Mapapalagay po sa kamay ng dyablo. Paano naman po yung generation ng susunod ng ating magiging apo? Kung wala tayong madidevelop na mga word changer. Kaya po tayo nagdidevelop ng mga leader. Hindi lamang po si pastor ang magaling. Hindi lamang po si pastora ang magaling. Kailangan tayo po ay matuklasan natin, tayo ba'y alternator? Tayo ba'y spark plug? Tayo ba'y battery? Anong kwenta noon? Ngayon magkakaroon ng kwenta pag may vision. Amen? Kapag may pangarap, lalabas ang mga galing na nasa ilagay ng Diyos sa inyong buhay. Praise God. Sige, awit tayo, awit. Hoy, awit tayo. Thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. His Son, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Son, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done. Meron pong gusto ko pong bigyan niyo ng pansin sandali. Kilala po ba ninyo ito? O yan, kilala pala ninyo. Meron po siyang kinakatok po yung ating puso. Pakinggan nga natin yung kanyang sinasabi. Hindi naririnig. Oo, sige. Hindi naririnig. Nasaan ang sound? Sandali lang po. Ito pong ating kapatid na ito ay natrap sa Bicol. Yung pong kanyang nanay nakaratay. Wala pong kamag-anak na tumutulong.
Ayan. Sa inyong kapatiran sa church. Ako po ay kasulukuyang nasa Bicol at humihingi po ako ng tulong sa inyo financial upang makauwi po kami ng aking ina na si Marites dahil hindi na po niya kayang magbiyahe kapag po pabas dahil siya po ay nangihina na. Kaya po kami ay kailangan mag-arkila ng sasakyan para po makauwi ng Morong at ang magagastos po namin ay nasa 10,000 dahil kasama na po dun ang pambayad sa driver and sa gas. Kung ano man po ang inyong tulong na may bibigay ay aking malupod na tatanggapin. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Diyos. Yun. Ito, may binulong sa akin nanonood ngayon yan, Ruti. Ito si Kuya Peter Paul, nag-volunteer, nakakauning ka. Kaya yung offering natin, gamitin natin pang gasolina. Kawa na po yung bata. Sige po, tulungan po na. Praise God, maraming salamat. At atin pong dahil ang Panginoong Hesus po nung siya po'y mahabag, pinagaling po niya lahat ng may sakit. Iba po yung habag sa awa. Yung pong habag talagang tumutulong. Kaya yung pong awa, wala po yung ginagawa. Pero yung pong nahahabag, tumutulong po yun. Gumagawa po yun. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my Ibilangin ko po heart, para makita. give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Atin po siyang ipapanalangin. Nakakaawa po itong batang ito. Siya po ay ulila sa ama. Walang tumutulong. Bagamat meron po siyang mayamang kamag-anak, di po siya tinutulungan. Kaya wala po siyang pwedeng takbuhan kundi ang Diyos lamang. Kaya yun pong inyong naibigay ay talagang napakalaking tulong po. Ito pong batang ito ay tinutulungan namin sa maliit naming kakayanan. Pero hindi po namin kakayanin dahil 10,000 po ang kanyang kailangan, kaya nailatag ko na po rito. Kaya sabi ko nga, pag-uwi ng batang ito ay gusto kong sa amin na siya. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mga kapatid na nag-ambag, nag-alay ng kanilang kaloob para po ito pong kaloob na ito ng tithes and offering. Ito po ay sangayon sa iyong utos. Ito po ay kalooban mo na ikasampung bahagi. Ito ay sa iyo. At ang aming mga handog, ang aming mga offering, ito po ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. At paramihin mo po ang bawat binhi na kanilang inihasik sa umagang ito. Idinadalangin ko rin po ang batang si Ruti na naroon sa kapighatian. Kasama ang kanyang nanay na walang halos tumutulong. At sa kanyang pag-uwi sa bahay ng Morong, Panginoon, salamat po kay Brother Peter Paul na nag-volunteer na kanyang sasakyan na ipagamit upang kaunin ang batang ito. Oh, napakabuti mo. Oh, napakabuting Diyos. Nawa po ay higit pa ang kanyang pag-iingat at ang pabor ng Diyos ay kanyang maranasan. Gagamit ka po ng mga tao para mapunan ang pangailangan ng pamilyang ito na talaga namang kahabag-habag ang kanilang kalagayan, Panginoon.
Marami pong salamat. In Jesus' name. And everybody says, sige po, iaalay ko na ang basbas, ang bendisyon ng pagpapala, sangayon sa salita ng Diyos. Ganito mo ilalagay ang aking pangalan sa aking bayan. May the Lord bless thee. May the Lord keep thee. May the Lord shine His face upon thee and be gracious unto thee. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And everybody says, Amen and Amen. God bless you. Amen. Sige po mga kapatid, tapos na po ang gawain ng Panginoon. Naka 2,716 po yung collection natin para kay Ruthie. So, whatever the difference po, pupunuan na po namin ni Casey at saka ni Ado para po makabalik dito yung ating kapatid na si Ruthie at saka ang kanyang ina. Yun. So maraming salamat po mga kapatid at yun po ay matagal na niyang gusto kaya lang po talagang hindi niya alam kung paano sila makakabalik dito. So from time to time po nagme-message siya sa akin, nangungumusta at nag-update naman po ng status nilang mag-ina. So yun nga lang po, hindi ko rin talaga namin kayang tulungan siya ng ganong kalaki. So maraming salamat po sa bawat isa. So pagpalain po tayong lahat at God bless us all po mga kapatid. Brother Toti. Ano po pangalan nito? Toti Santos. Halip po kayo at kayo po aming papanalangin. Sige po, itaas po ninyo yung kamay. Sundan po ninyo yung panalangin ito. Sabihin po ninyo, Panginoong Jesus, ako'y lumalapit sa iyo. Binubuksan ko ang aking puso. Patawarin mo po ako sa aking nagawang kasalanan. Simula ngayon, ikaw na po ang aking Panginoon. Ikaw na po ang aking tagapagligtas. Tulungan mo po ako, Banal na Espiritu, na makapamuhay sa katuwiran at sa kabanalan. Ito po ang aking panalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, ipanalangin po natin. Iunat natin ang ating kamay at ating pong igawad ang basbas ng pagpapala kay Toti Santos na ating kasama at kaibigan ng ating Tatay Boyet. Amin pong ipinapanalangin ang aming kapatid na ito, makaranas siya ng pabor, makaranas siya ng habag at pagpapala sa kanyang buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sabihin ng lahat, Amen and Amen. God bless you po. God bless you po. Salamat po, Tatay Boyet. Amen. Sige po mga kapatid, tapos na po ang ating gawain sa umagang ito. Tayo po ay magbatian sa pangalan ng Panginoon. Amen. Hallelujah.